kasamahan ay maraming tanong tungkol sa announcement ni Miss Jeannie kanina. Go, Aaron! Yes, MJ, our first question will come from Manay Ethel. Ay, naku siya nakaagad. Agad-agad. Manay. Good evening, Manay. Jenny. Jeannie po. Jenny, yung bang ano, yung in-announce mo, yung sinasabing pasabo. Kasi yun ang pinagmamalaki ni MJ, may pasabog daw. Yun ang pasabog. Opo. Na may ending na finally. Di po ba dati hindi ko po kayo masagot palagi pag tinatanong? Ngayon po meron na. Why did you end it? Ano, sabi ko na tatanong. Gusto namin po mabigyan ng magandang ending ang show. So, nung inaral namin yung tatakbuhin ng kwento, feeling namin yun yung right time para i-end yung story ni Maya at ni Richard. We were hoping na mag-aasawa si Mutya. Ngayon, may tanong ako sa cast. Lalo ngayong ngayong tapos na ang Be Careful, anong mga hopes and desire nyo? Lalo na sa career-wise, halimbawa, at least si Judy, alam namin na will do pangako sa'yo. Talaga, Manay? It's all over the papers. Ay, okay. Si Richard Yap ay nasa cast ng siyempre pang Metro Manila Film Fest na Star Cinema, Private Benjamin. The rest, anong mga hopes nyo na sa showbiz career nyo? Hindi naman sa personal. Okay, kumbaga, Manay, anong next project nila? Ang gusto nila? Kung mayroon na silang assignment, okay. Mas magandang malaman namin. Ang gusto ko munang tanungin ay si Janela, dahil Janela, itong Be Careful, has really made a star out of her. Janela? Well, there is a project na po in the making. They're working on it na next year na po mag-air. It's called OMG. And sana po supportan. Ayun. Tapos, kakasign ko lang po ng contract sa Regal at sa Star Cinema. Ang kapareha mo doon, yung si Manolo. Sorry po. OMG si Manolo. Si Marlo Mortel po. Ngayon ang alam ko rin pero siya nag-announce natin kasi may garant project. Manay, si daw po? Manolo si and Manolo Marlo. Sorry. Yan, silang dalawa. Si Manolo at si Marlo. Kasama ni Janela. Sino man ay next? Gusto niyo pong tanongin? Gusto ko si Sylvia kasi alam mo may project. Tita Sylvia. Tita Ethel, meron sinasabi si Tita Angel, pero hindi ko pa po alam. Pero, kung sino po yung maunang mag-offer, tapos okay naman yung role, why not? Pero like, ngayon, Tita Ethel, parang gusto ko munang magpahinga. Oo, yeah, meron po akong itong October 15 na pinagkakabisihan ko rin po, yung The Trial, na movie with John Lloyd. Palabas na po siya sa October 15. Tapos, yun, guest pa rin po ako. Pasulpot-sulpot po ako sa Pure Love. Tapos, ito din po. Pero after po nitong, kasi I think ito yung hindi ko alam kung kailan matatapos din ang Pure Love. Wala pa ng announcement. Pero, hindi naman ako regular doon, so okay lang. Pero after po nito, Tita Ethel, gusto ko muna magpahinga at least 2 to 3 months. Tutok ko muna yung panahon ko sa asawa at anak ko. Kasi for 2 years, andito ako eh. May mga oras po talaga, Tita Ethel, na hindi ko nakikita ng mga anak ko. Nagtatagpo kami ni Jella sa gate na pag umaga na yung pack-up ko. So, by March, babalik po ako. Pahinga muna. Tapos, meron lang akong aayusing negosyo kasama sa Akala namin magiging full-time talent manager ka na ni Arthur. Ay, hindi po. Sir Magic po yun, hindi po ako nakikialam. Ayoko po maging ayoko pong pakialaman yung anak ko. Hayaan ko po siyang lumipad ng sarili niya na hindi po ako makikialam. Diskarte po ng anak ko. Ang bagets na si Jay. Ano yung mga hopes mo after Be Careful? May assignment ka na ba? Wala pa po akong project pero po, meron po kaming gagawin commercial na Domix sa Saturday po push yun, di ba? May TVC si JM, Manay. Oo. At saka po
nag-leader na rin po ako sa Star Magic para meron po. Nice! Next mo na, sino ba? Mamimiss mo siya. Mamiss ko rin po kasi po, siya lang po yung best friend ko dito sa Be Careful. Si Butya kaya. Yan. Dalagang-dalaga na. Ako po, wala pa naman po. Pero, I'm going bulilit lang po every Saturday po. Pero po, pag on air na, Sunday po. Ang taping kasi is every Saturday, Mutya, di ba? Ang airing ay Sunday. Ayun. Thank you. Si Gloria. Gloria, do you have another assignment? Lalabas ako pero isang religious movie na gagawin ni Director Benyalong, yung Shower the Roses na nangyari sa 1948 sa Lipa. Ano yung gagawin ko? Isa ako sa mga padre doon. And katatapos ko lang ginawang isang indie film at I'll be starting another indie film in Davao. It's about yung mga minority tribe din. Ang role ko doon isang oluman na namamahala sa mga tribo. And I'm very thankful na because of that, ma'am, may mga project na binibigay niya sa akin. Si Marcos kaya. Ako yung forevermore. Forevermore. Salamat. Nasundan na agad. Thank you. Si comebacking actor, Carlos Garza. Thank you for your acknowledgement. This opportunity was granted to me by the longest-standing institution, the ABS-CBN, because one night they came to my home and offered me this opportunity to act again. And I said, do you know the story? And the story was told, and I find it very, very universal in nature and very, very needed by our country and our people. And that profoundly developed again and renewed my respect for ABS-CBN, which is supposed to be the pioneer television institution here in our country. Thank you very much, ABS-CBN, and thank you for the wonderful people I'm working with. Ngayon si Mika, according to si Micah, according kay Einstein, yung pinakagwapo pong driver na encounter na. Salamat po, salamat. As of now po, wala pa. Wink, wink. Hit. But I would love to do other stuff like drama and actions din po. Para bali sa comedy. Hint ulit. Si Jerome. Yan. Sige, nakapuntahan po kasi parang sabay-sabay lahat ng mga pag-guest, parang ako pinili. Well, ang Star Magic po kasi may sa kanila po nang galing yung decision na sinabi raw na parang natanggap ko daw, may nakuha po ko isang role. Pero syempre po ayoko naman po magaling sa akin na officially na kung ako po yung nakatanggap ng role. And yun po, siguro doon na lang po lalabas sa taping. And very thankful naman po ako dahil kahit paano po binigyan po ako ng sumunod po agad after this dahil 2 years mahigit na rin po kami nagtatrabaho, magkakasama ito pa rin po, tutuloy pa rin po sa magtrabaho yun po. Si Shai. May gagawin po akong movie, pero next year pa po kasi pina-finalize pa yung magiging partner ko since may ginagawa siya. Under Viva Films po. Si Bebeka kaya. Maghahanap po ako ng bagong amo. May una ako na po maraming salamat kasi nagdan po ng 2 taon na kasali po ako. Marami rin po nagbukas na pinto, maraming mga offers, maraming naiturong sa buong pamilya ko at sa aking sarili.
sana po masundan. At ako naman po ay very much willing kahit ano naman po ipagawa sa akin. Kahit ano, kahit action, no problem. Wow! Laki ko kaya. Salamat po. Si Joanne naman. Okay, so far wala pa po, pero I think aside from acting, I'd love to continue my studies in education. So lalo na sa mga bata. Tart, ikaw? Ako naman po, sa ngayon po wala akong project na nakaharap pa. Parang nasusunod ko yung project, mga project muna po ng anak ko. Nagagawa ko pa rin naman while doing Be Careful. Kaya lang, medyo tututong muna ako sa mga anak ko. At di ko rin naman po sinasayang babalik ako sa Singalong kasi hindi ko naman po siya iniwan. Makikita pa rin naman po ako ng mga taga-suporta kung kayo po ay supporter ng Comedy Boys. I'll be at the library pa siya ng Lapan at sitcom ka rin po. Yan pa rin po yan. Tsaka sa mga bazaar. December po ngayon, mukhang makapabenta ako. Tindera muna po ako. Pero syempre po, nag-uupa ko na lahat naman po ng soap opera ay may pamilya at nangangailangan po ng katulong. I'm sure. Sure na sure. Hindi ka mawawalan. Oo. Salamat. Manay? Kenny, thank you very much sa pagbigay mo sa kanila ng panibagong pagkakataon because of the Careful with My Love sa show. Ang susunod na magtatanong daw ay si Mario Bautista. Manay, bago kay Kuya Mario, meron kasi kaming inihanda na another VTR kung saan, kasi ganda na sinabi. After Intran for 2 years, ano yung feeling yun? Will you be missing it? Is it bittersweet? Or somehow do you feel relieved na matatapos na yung show? Honestly, sa akin, mixed emotion siya. Dahil naging thankful din naman talaga ako sa Be Careful with My Heart sa mga oportunidad na nagawa, hindi lang para sa career ko, pero sa career namin lahat na nandito. But I think, naiprepara ko na rin naman yung sarili ko na lahat naman ng nagsisimula ay may katapusan. Pero syempre, nakakamiss dahil for 2 years, ito yung ginagawa ko. Every morning, you wake up, you go to taping, and then come home, and then go to taping again. So, medyo may mababago lang, may mga kailangan i-adjust lang. But, ayun, yung sabi ko. So confirm na ba, Jody, na you're doing the Amor Powers role in? Oh, no. So it's gusto ko lang pong klaruhin yun kasi syempre baka kung kanina man po na-i-offer, hindi ko po alam, wala po akong alam doon. I see. Kasi parang, honestly, in my opinion, lead role ka dito, di ba? Kahit na anong sabihin mo, main support kayo dun sa dun sa gaganap na lang dito. Yun. But you did very well in Maria Leonora Teresa. Congratulations. Maraming salamat po. So, at saka birthday nga pala niya ngayong araw na ito. Si Richard naman, Kuya Mario. Si Richard naman. Happy birthday. Well, of course, it's bittersweet for us, all of us, I think, na medyo we'll be missing the whole experience kasi we've been doing it for more than 2 years. But like Jody said nga, everything has an end. All good things come to an end. And mas maganda na rin siguro na mag-end na maganda on a high note. So, we just look at it as a positive thing. We look forward to better things to come also. So, you just be positive about everything, and we just cherish all the moments that we had together here on the set. And nag-shoot ka na dun sa Vice Ganda movie? Magsa-start pa lang kami. By next week. Kay Janela, what do you think are your chances on Sunday? Sa Himig Handog po, well, actually, gusto ko naman po yung sarili kong song, and I've heard all the other songs din, and maganda din po lahat. Napakinggan ko na. Pero, hindi ko po alam yung chances ko, hindi ko po talaga masing. Pero, yan. Actually, it will depend on the judges. Kasi kung mga bata yung judges, I think you have a very good chance. Kasi
now na now yung kanta mo eh. Very catchy. Sana nga po, pero sana matalo ko pa si Daniel Padilla sa fans. Yun po. So, good luck. Kay Mr. Carlos Salazar, I think you're the only one who, among the LBN actors who is surviving dun sa era na yun in the 50s, di ba? Well, ang mga kasabayan nyo, sina Nestor De Villa, Armando Goyena, Mario Montenegro, Eddie Rodriguez, puro alam natin, wala na sila, so kayo na lang ho natitira. So, congratulations ngayon na-revive ng ABS ang career ninyo. What have you been doing all these years while you were away from the camera? That's a very, very timely question. But before I answer that, let me tell you that during the first years of Canlaon Broadcasting System, I was already making stories. I mean, I was already appearing with them. And one of these unforgettable ones that I do remember up to now is titled Magnificences by Estrella Alcon. It was an Asia literary winner. And ito naman sa aking as you just asked, the future seems to be much brighter and much more intriguing in a sense na isipin mo naman at my age, I will be 84 this coming October next month. But look at me, kaya ko pang magpuyat hanggang alas 5, 3 gabi. Diba? Yung maya, no? Bigil lahat kayo. Ito, si Gloria. Gloria, nahihiya ako dyan kahit na ako gusto ko na matulog. Hindi ako natutulog dahil ito hindi natutulog eh. Baka sabihin ng mga crew, tingnan mo, matatanda na talaga yun. Galit ako dyan sa salitang matanda. But anyway, it all boils up into one single question. At the end of my thoughts, I can say only, I am working with a wonderful people in ABS-CBN. Thank you. Thank you and welcome back. Kay Jing ulit, di ba dun sa nagsimula na yung kina Daniel Padilla, yung story nila para backstory, how long will it run, yung backstory nila? Tapos na po. Tapos na ba? Dapat mahabaan ba sana namin umalis na silang dalawa, may show po. Kaya hindi nahabaan. Kasi sinunod na namin lahat, pero pwede sana namin dagdagan. Pero umalis na po sila. So, hanggang kailan yun? This week lang? Opo, nai-air na yung Wednesday. Kaumpisa lang eh. Nag-air na po nung previous week. Okay. Anyway. Kami nahirapan na magkasundo eh, di ba? First time pa lang namin nagkasama sa workshop. Mag-ana yung loob namin sa isa't isa. And hindi naman nahirapan na mag-blossom yun into, real friendship. Okay. Thank you, Jody. Aaron, next question. MJ, ito, talaga hindi niya pinapalampas ang lahat ng episode ng Be Careful. Hindi siya maalis ng bahay, hanggang hindi niya napapanood. Hindi kompleto daw ang araw niya. Wow! Hindi siya nakapanood. Walang iba kundi si Tita Astor. Si Tita Astor naman pala. Tita A, what's your question? Kinumit mo ako Actually, dalawa lang ang tanong ko. Okay. Dalawa lang ang tanong ko. Although dun sa first question, common for everyone, and then pangalawang question ko will be for Richard at saka kay Jody. Yung unang tanong ko, ano yung na-develop, ano ang na-discover nyo sa isa't isa, and what will you miss most na yung magtatapos na yung Be Careful? Now, my next question is for Jody and Richard. Kung halimbawa lang, hindi ka, Richard, may pamilya or you're not taken yet, same with Jody. Hindi ba kayong nagkaroon man lang ng parang, pwede bang na-develop or nagkaroon kayo ng mutual attraction para sa isa't isa? Parang you're too good to be true bilang pair. Bilang couple. Bilang couple. Okay, Tita Astor, yung first question is for everybody or for everybody? For everybody. What will you miss most? Yeah, at saka ano yung na-develop at anong na-discover din nila para sa isa't isa? Okay, let's start with Tart. Ayan, what will you miss most at anong na-develop? Ang na-discover sa isa't isa, ako lahat po kami komedyante, promise. Katulad na sinabi ng aming mga bida, mas marami kaming mga bagay na pinagtatawanan, especially what's really happening every day of our lives. Tapos ang mamimiss ko, yung...
Agad-agad naman daw, first question. Hindi, kasi kanina ko po pinipigil. Ay talaga? Bakit, Tart? Go. Buhos mo na yan. Mamimiss ko lang yung yung family na instant family ko ng 2 taon. Yung mga napapagsabihan ko ng problema ko kasi wala ang best friend ko. O napapagsabihan ko ng mga dinadala ko kasi hindi ko kasama yung asawa ko. Kaya, tinatry kong kausapin si Sir Sheep. Charot. Sabi naman pala. Hindi ko lang sabihin. Hindi kasi, kami kasi talaga po, merong mga kahit personal na bagay po. Minsan napapag-usapan namin. Yun po yung nakakamiss doon. Yung araw-araw na makikita namin sila. Siguro may times na napapagod, pero masayang mapagod ng masayang kasama mo. Masayang mga tao, mga kasama at mababayatang staff and crew na may puno din po ng respeto. Kahit na siguro nakita nila na kami sa pinakapangit na umaga kasi pangit ang gising. Hindi naligo kasi segue. Doon ako naligo. Ako Mama Jones, kasi naliligo po ako sa mansyon. Pagkagaling ako sa library at may show ako, nakikita na po nilang nakakilay po ako parang drag queen. Kaya po, hindi ko po maaalis na mamiss ang staff at saka ang instant family ko pang Be Careful with My Heart family. Yun lang po. Thank you, Tart. John, ikaw naman. Siyempre, yung cast, tsaka yung mga staff. Hindi lang naman to trabaho kasi syempre nagkaroon ka na ng commitment. Hindi ka naman dahil magtitaping dahil lang doon sa sweldo o whatsoever. Kasi kailangan mong gawin yung binigay sa'yo yun eh. Pinagkatiwalaan ka. Na pwede palang maging ka-close o maging kaibigan yung mga mayayamang katulad nila. Na dinarato nila kami na kahit sabihin ang ganap namin ay katulong lang, hindi naman nila pinaramdam sa amin yun na maliliit lang kami, hindi. Mula kahit sa mga pinakamaliliit na tao sa Be Careful hanggang sa kila Manang Faye, kila Sir, kila Miss Jody. Sa araw-araw na ginagawa namin, napapagod, napupuyat, pero sama-sama namin ginagawa yun. Napauso nga namin yung see you later, hindi na see you tomorrow. Tapos, ano ba naman? Kasi, bukod doon, syempre, maraming naitulong sa bawat isa, bukod sa pagtatrabaho, sa mga personal naming buhay, nasasabi namin din sa kanila. Kasi ano pang ibang gagawin dahil araw-araw kayo magkakasama, di ba? So, hindi maiiwasan yun. Andun pa rin yung personal na pagtulong ni Miss Jody tsaka ni Sir Chief at kahit